Tama ka, Remy. Imbes na si Kuya Ricardo ang biktimahin ng palpal na aswang, may iba pang nabiktima. May mga kamamatay lang na dinala sa sementeryo ang kinuha ng palpal na aswang. Habang itong mag-asawang namatay ng anak, gusto sana nilang magpatulong sa pagbabantay sa lamay. Nawala naman na talaga ang mga taong yon. Katawang lupa na lang ng taong mahal nila sa buhay ang kinuha ng palpal. Kaya, bakit gusto mo pang tulungan sila? Anong laban nyo sa isang makapangyarihang aswang na gaya ko? Wala! Marami din ba kayong pamahiin sa isang lamay ng patay? Kasi kami oo. Pero may isang pamahiin ng lola ko na talagang striktong pinatutupad sa pamilya namin. At yon ay ang pinagbabawal na iwang mag-isa ang patay. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Remy, isang teacher dito sa Samar na nagdalaga sa Maynila. Namatay ang nanay ko noong 7 taong gulang pa lamang ako at para maiwasan ni tatay ang lungkot sa pagkamatay niya, nagpasya siyang lumipat kami sa Maynila. 13 taon kami roon at bumiyahe lang pabalik dito sa Samar. Kung bakit, hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ang nangyari sa lamay ng tiyo ko. Ilang taon na ang nakalilipas. Sige ho. Uuwi po ako agad dyan, Nay. Tay, ano pong nangyari? Ano pong sabi ni Lola? Bakit po umiiyak ka? Ang kapatid ko, wala na siya. Ha? Ano po? Pero malakas pa po si Tiyo Paano nangyaring bigla na lang siya namatay? Nadisgrasya po ba siya? Hindi rin malaman kung anong dahilan, anak eh. Basta bigla na lang daw inatake sa puso ng walang ibang sinyalis. Pwede ba yun? Kahit wala siyang sakit na kahit ano? Hindi na malinaw magpaliwanag ang lola mo kaya uuwi na lang tayo roon para kausapin ang mga kamag-anak natin. Uuwi na tayo, anak. Pero ito pong tiket natin sa barko, bukas pa ang alis. Paano to? Hayaan mo na yan. Sasakay tayo ng eroplano para makarating agad. Pero tay, may pera pa po ba kayo? Kung kailangang ipangungutang ko na muna, makauwi lang tayo agad. Hindi ko kayang maghintay ng ilang araw bago tayo makauwi doon. Marami na po tayong utang, tay. Sige, bubuksan ko na po muna yung alkansya ko para makatulong sa pambili ng tiket. Teka, sigurado ka ba, anak? Pero hindi ba iniipon mo yun para sa pag-aaral mo sa susunod na taon? Hayaan niyo na po, tay. Ilang buwan pa naman po bagong pasukan Kaya makakapag-ipon pa po ako. Nahihiya naman ako sa iyo, anak. Huwag na po kayong mahiya. Mabuti nga po may naipon ako. May madudukot po tayo ngayon. Pero maraming salamat, anak ha. Ikaw na lang palagi ang nagsasakripisyo para sa ating dalawa. Ay, wala pong problema, tay. Sino-sino pa po ba magdadamayan, diba? Tayo lang. Teka, ano pa po bang hinihintay natin? Tara na, kumilos na tayo para makauwi na kaagad tayo sa probinsya. Umiiyak na tumango si tatay bago nagsimulang maghanda ng mga gamit na dadalhin namin sa Samar. Uuwi talaga kami dapat bukas dahil undas. Bagay na taon-taon naming ginagawa para madalaw ang mga namayapa naming pamilya kasama na si nanay. Pero bago pa man kami makauwi, nakakabiglang balita mula sa probinsya ang nakarating sa amin. Namatay na raw ang kapatid ni tatay na paboritong kapatid pa man din niya. Kinaya at sumobra pa ang ipon ko para sa pamasahe namin. Imbis kasi na mag-aral, nagtrabaho ako para makapag-ipon ng tuition fee para sa eskwelahan na gusto kong pasukan. Hindi kasi talaga kaya ng trabaho ni tatay bilang karpintero ang tuition sa kolehiyo. Kaya ako na ang huminto para hindi kami mahirapan kahit na gustong gusto ko talagang makapagtapos. Oh, tay,
Ano po nangyayari sa inyo? Ano kasi anak nahihilo ko bigla. Unang beses ko lang kasing sumakay sa eroplano. Pakiramdam ko, bumaliktad ang laman loob ko. Ay, wag po kayong susuka dito tay nakakahiya po. Tiisin niyo muna hanggang sa makahanap tayo ng banyo. Kaya nga, nako, mabuti ka pa at hindi ka nahihilo. Hindi naman po, medyo nag-iba lang ang pakiramdam ng sikmura ko. Malayo pa ba ang banyo? Ayun po tay, pasok po tayo sa loob. Dito lang muna ako sa waiting area. O siya, sige. Pasensya ka na anak umiedad na talaga ang tatay mo Wala pong problema, sige na ho. Tahimik na naupo ako sa waiting area kung saan nakatapat ang daan papunta sa banyo. Saglit pa lang ako nakaupo nang may tumabi sa akin na isang matanda. Noong una, nginitian ko lang siya at muling itinuon ang atensyon sa daan. Pero inumpisahan na niya akong kausapin. Ang nakakakilabot ay sinabihan niya akong mag-iingat daw ako sa pupuntahan namin dahil may makakasalamuha kaming hindi tao. Tumango na lang ako at sumang-ayon kahit ang totoo, hindi ako naniniwala. Marami pa siyang mga sinabi sa akin bago tuluyang makabalik si tatay. Oh tay! Ano, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Medyo guminhawa naman kahit papano. Para din palang pagsakay sa bus ang pagsasakay sa eroplano no? Nakakahilo kapag hindi pa sanay. Ganun po siguro talaga. Sa akin naman ayos lang. Baka naghihintay na po si Ate Sheila sa labas. Ay, oo nga pala. Siya pala ang susundo sa atin. Siya nga pala, yung matandang katabi mo kanina, ano yung pinag-usapan nyo? Mukhang seryosong-seryoso kayo Yun po ba? Oo nga po Marami po kaming napag-usapan. Tulad ng... Ang sabi niya po sa akin, mag-ingat daw po tayo sa pupuntahan natin at may makakasalamuha daw tayong hindi tao. Yung ba? Nako, posible talaga yan sa probinsya namin, anak. Ha? Maniniwala po ba talaga kayo dun? Huwag kang tatawa-tawa dyan, Remy. May mga nilalang na kayang magpanggap bilang normal na tao pero pagkagat ng dilim nagiging aswang. Tatay naman! Huwag naman po kayong ganyan. Huwag niyo naman po ako tinatakot. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang ang totoo. Lumaki ako sa Samar kaya alam ko na may mga aswang doon. Ikaw nga, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo noong inaswang ka. Ha? Paano po ako inaswang? Muntik nang makunan ang nanay mo dahil may aswang na humipo sa tiyan niya. Sumakit ang tiyan niya at dinugo. Mabuti na lang at naagapan ng lola mo. Paano naman po ako naagapan ni Lola? Doktor ba siya? Manghihilot ang lola mo at may kaunting kaalaman sa panggagamot kaya nalaman niyang aswang ang gumawa nun sa nanay mo. Baka naman po may explanation ng medisina sa nangyari kay nanay. Kung inaswang ako, edi sana winakwak na ng aswang yung tiyan niya. Nako, wag na nga nating pag-usapan at hindi mo lang din talaga maiintindihan hanggat hindi mo nararanasan. Choroni! Remy! Dito! Ay! Ayun na po si Ate Sheila! Choroni! Salamat naman at dumating na kayo. Kanina pa po ako naghihintay dito. Ano po ba't natagalan kayo? Ay, nako, pasensya ka na. Nagbanyo pa kasi ako pagkababa namin ng eroplano. Hindi ko kinaya nasuka ako. Naku, ayos lang po. Huwag po kayong mag-alala, naiintindihan ko po kayo. Ganyan din po si tatay nung sumakay kami ng eroplano Nasuka din. Iba yata talaga ang sikmura ng may mga edad na. Teka, magtatawag na ako ng tricycle papuntang sakayan ng bus. Lagpas 1 oras din ang binyahe namin papunta sa mismong barangay kung saan kami nakatira. Kailangan pa kasi naming sumakay ng tricycle papuntang sakayan ng bus at pagbaba naman, sumakay ulit kami ng tricycle hanggang sa lugar nila tatay. Pagdating namin, may mga tent na nakatayo sa harap ng bahay nila lola. Walang masyadong tao, bagay na normal dahil malamang napuyat pa ang mga yon sa pagsusugal tuwing gabi. Walang tao rito sa labas. Tara, pasok tayo sa loob. Baka nasa kusina si lola. Teka lang, dito na muna ako sa harap ng kabaong ni kuya. Gusto ko na muna siyang kausapin bago tayo pumasok sa loob. Sige Remy, mauna ka na't sumama kay Ate Sheila mo. Sige ho, magmamano po muna ako kay lola bago sumilip kay Tio. Tara na Remy. Ate Sheila, ganun ba talaga? Walang nagbabantay sa patay?
Iniwan lang siguro saglit at saka ayos lang dahil maaga pa naman eh. Sa gabi mas binabantayan ng patay dahil delikado. Huh? Bakit naman delikado? Delikado sa mga aswang na balbal. Sila yung mga aswang na nagnanakaw ng mga bangkay. Eh ano namang ginagawa nila sa bangkay? Kinakain, malamang. Yun ang pagkain ng mga balbal. Naniniwala ka sa ganun, ate? Oo naman. Nakakita ka na ba ng aswang? Hindi pa naman, pero kahit na hindi pa ako nakakakita, nirerespeto kong paniniwala ng mga matatanda. Hindi naman masamang maniwala at makinig sa kanila, di ba? May dahilan naman siguro kaya sila naniniwala sa mga ganong klaseng nilalang. Sa bagay, tama ka nga po, Ate Sheila. Siguro susunod na lang din ako sa paniniwala niyo kahit na hindi ako masyado naniniwala. Ayos lang yan. Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala eh. Teka, ayun na si Lola. Lola Sitang, nandito na po sina Remy tsaka si Choroni. Ay, apo, nandyan na pala kayo. Nasaan ang tatay mo? Lola, nandun po siya sa labas. Nagpaiwan po siya kay Tiyo. Ay, nako. Siguradong mas malungkot pa kaysa sa akin ang tatay mo. Sobrang lapit nila sa isa't isa eh. Kaya nga po, hindi na po niya pinagpaliban ang pag-alis namin dahil nataranta na po siya eh. Gustong-gusto niya na talaga makita si Tiyo. Mabuti na lang talaga at hindi agad kami tumawag sa inyo pagkamatay niya. Madaling araw kasi namatay ang tiyuhin mo at kagabi lang binurol. Nitong umaga lang namin kayo tinawagan para hindi siya mataranta. Ano raw po ba talagang dahilan ng pagkamatay niya, Lola? Inatake raw sa puso. Pero sa tingin ko, may iba pang dahilan dahil biglaan. Kahit kailan wala namang naramdamang sakit ang tiyuhin mo. Baka naman po meron siyang nararamdaman, hindi lang siya nagsasabi. Oo nga, pwede naman talagang ganun ang nangyari pero ibang pakiramdam ko. At pag ganito ako, malamang na meron nga. Kung hindi mo na itatanong, may pagka-albularya yang si Lola Sitang eh. Hindi nga lang niya pinag-aralan ng husto. Kaya ang pagiging manggagamot lang ang kinaya. Ha? Albularyo ho? Manggagamot din naman po yun, diba? Yung Dr. Kwakwak? Anong Dr. Kwakwak ang sinasabi mo dyan? Oo, may mga peking albularyo pero ang nanay ko at ang lola ko, lehitimong may mga kakayahan sila. Hindi nga lang ipinilit sa akin ng nanay ko na maging albularya din ako. Ay nako, wag na nga po muna nating pagtalunan yan. Ang mabuti pa po kumain na muna tayo ng tanghalian. Hindi pa ba kayo nagugutom, Remy? Nagugutom na nga po eh. Lola Sitang, kumain na po ba kayo ng tanghalian? Baka po pwedeng sabay na tayong kumain. Hindi pa nga eh. At hinihintay ko talaga kayong mag-ama. O siya, Sheila, ihanda mo ng lamesa. Ikaw naman, Remy, samahan mo ako sa labas para tawagin ang tatay mo. Inakay ko si Lola Sitang palabas ng bahay. Sa edad niya, medyo mabagal na siyang maglakad pero kinakaya niya pa rin naman. Hindi ko nga lang alam kung paano niya kinakayang tatagan ang sarili niya. Mukha kasi siyang hindi nagluluksa. Walang bakas ng pag-iyak o kahit na lungkot sa mukha niya. Nang makarating kami sa labas, naabutan namin si tatay na nakatulala lang sa harap ng kabaong. Namamagana ang mga mata niya pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng luha. Huli kong nakita ang tatay ko na ganyan noong namatay ang nanay ko at talagang nakakaawa siya sa ganyang kalagayan. Bihira kasi siyang umiyak at kapag napaluha siya, ang ibig sabihin lang noon ay malalim na ang kalungkutang nadarama niya. Anak, tama na kakaiyak dyan. Hindi nababangon ang kapatid mo kahit isang timba pang iluha mo. Nay, nandyan po pala kayo. Abay, siyempre, bahay ko ito. Malamang na nandito ako. Halika na at kumain na tayo ng tanghalian sa loob. Hayaan mo na muna ang kapatid mo dyan. Magagalit yon kapag inuna mong umiyak sa magtanghalian. Sige ho, Nay. Kuya, kakain na muna ako ha. Hayaan mo't ako nang magbabantay sa'yo ngayong gabi. Oh, tara na. Narinig ka na ng kapatid mo. Ginisang sari-saring gulay ang niluto ko. Paborito mo yon, di ba? Opo, Nay. Pero mas masarap sana yan kung kasabay kong kumain si Kuya. Naku, anak. Ganon talaga ang buhay. Hindi natin alam kung kailan lilisan ang mahal natin sa buhay. Siya nga po pala, may napansin ako sa kamay ni Kuya. May pasa at sugat.
Siguro nasugat yan nung natumba siya sa pag-atake niya sa puso. Nawalan kasi siya ng balanse noon at humawak sa bangko bago siya tuluyang bumagsak. Ganon daw ang nangyari, sabi ng mga kasamahan niya sa trabaho. Ay, kawawa naman talaga si kuya. Ganon talaga. Mas mabuti pa nga yan at nananahimik ng kaluluwa niya kasamang tatay mo. Abang ako, eto at hindi pa rin namamayapa. Nanay naman, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Abay, totoo naman. Sana ako na lang munang kinuha ng Diyos para naman makasama ko ng tatay mo. Hindi yung pinagluksa na naman niya ako ng ganito sa anak ko. Anak dapat ang naglilibing sa magulang, hindi ka baliktaran. Nanay, ang ibig sabihin lang po nito, may misyon pa po kayo sa buhay. At ano namang misyon yon? Buryong na ako sa buhay na ito. Kayong magkakapatid, maayos naman na ang buhay. May mga sarili na kayong pamilya. At sa tingin ko, tapos na ang misyon ko. Pero, ewan, alam mo, hindi ko mapigilang sumama ang loob sa Panginoon dahil sa ginawa niyang ito sa akin. Ay, akala ko pa naman hindi ho kayo nagluluksa sa pagkamatay ni kuya. Pero, dinadaan niyo lang pala sa sungit. Tara na ho at baka magkaayakan pa tayong dalawa dito. Katitigil ko lang sa pag-iyak Matapang pala talaga si Lola Sitang. Noong una akala ko talaga hindi siya nagluluksa sa pagkamatay ng anak niya, pero nang marinig ko silang nag-uusap ni tatay, doon ko na pagtanto kung gaano siyang katatag. Nagkwentuhan kami habang kumakain ng tanghalian at kahit papaano nawala ang lungkot ni Itay nang dahil doon. Pagdating ng gabi, unti-unting nagsidatingan ang mga nakikiramay sa amin. Ang iba sa kanila ay mga kamag-anak ng asawa ni Tio, mga katrabaho at kapitbahay. Habang si tatay ay nakaupo sa tabi ng kabaong ni Tio, kami naman ni Ate Sheila ang nag-aasikaso sa mga bisita. Kape at biskwit po muna kayo. Ay, maraming salamat. Teka, hindi ka taga rito, no? Kaano-ano mo si paring Ricardo? Galing po kaming Maynila. Pamangkin po ako ni Tio. Ako nga po pala si Remy. Remy? Anak ka ba ni Ronnie? Opo, anak niya po ako. Ikaw na pala yan. Ang laki mo na. Nababanggit lang kasi sa amin ni paring Ricardo ang kapatid niya. Makikilala ko rin ba ang tatay mo? Nandun po siya sa may tabi ng kabaong. Siya po kasi ang nagbabantay kaya malabo pong makausap niyo siya kung hindi kayo lalapit. Ha? Bakit naman? Kailangan ba talagang bantay na bantay ang patay? Marami namang tao rito Ganito po kasi talaga kami, Manong. Yan kasi ang bili ng lola ko. Sa bagay, ganyan naman talaga ang matatanda. Maraming pamahiin. Pero kung ako sa inyo, hindi nyo naman na kailangan bantayan ang gusto ang patay kasi hindi naman na makakatakbo yan. Mawalang galang na ho. Pero sana respetuhin nyo na lang po kung anong paniniwala namin. Kahit hindi po matanda ang lola ko, susundin pa rin namin siya. Ay, pasensya na. Nagbigay lang naman ako ng opinyon. Hindi ko naman sinasadyang insultuhin ka. Ayos lang ho. Alam ko naman ho yun. Sige ho, mauna na ako. Kailangan ko pa hong asikasuhin yung ibang bisita Remy, ano nangyari doon? Bakit parang galit ka? Ay, yung katrabaho kasi ni Cho Ricardo, hindi magandang tabas ng dila, nakakainis. Yun ba? Nako, talagang ganyan yan. Matagal niya na bang kilala si Chong? Bago lang yan, mga 3 buwan pa lang simula nung lumipat sila dito kasamang asawa at nanay niya. Ganyan talagang ugali niyan May pagkaprangka. Medyo nakakainis nga Pero hayaan mo na, may mga ganyang tao talaga siguro na hindi usong pagpreno sa bibig. Unang beses ko palang makilala si Kuya Tikboy, nakakainis na talaga siya. Ang mas nakakainis pa, madalas na siya ang pinakamaingay at sumisigaw pa talaga sa tuwing nananalo sa sugal. Gusto ko na ngang sawayin pero hindi pumapayag sina Lola at hayaan na lang daw. At dahil nga sa sobrang abala namin sa lamay, hinayaan ko na lang din. Grabe, antok na po ako, Tay. O sige na, kung hindi mo na talaga kaya, hindi naman kita pipilitin dito. Kailangan mo rin talaga ng pahinga. Mula pa kahapon, idlip lang ang ginawa mo. Hindi rin po kasi talaga ako mapakali. Gusto ko talagang tumulong. Alam ko naman yun, anak. Pero hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo kung hindi mo kaya.
Ako, sanay na ako sa puyatan simula nung bata pa ako. O sige ho, basta ho kung may kailangan po kayo gisingin niyo na lang po ako. Walang problema, magpahinga ka na. Sa pangalawang gabi pa lang ng lamay, halos sumuko na ang katawan ko sa puyat. Hindi kasi talaga ako sanay sa puyatan. Sanay akong sumusunod sa kung anong oras ng tulog ko. At dahil hindi ko na nga natiis, bumalik na ako sa loob ng bahay nila Lola. Pagpasok ko pa lang sa kwarto namin, nakaamoy na kaagad ako ng masangsang na amoy. Tila ba nabubulok na patay na daga? Dahil sa sobrang antok, hindi ko na sana yun papansinin, pero habang nakahiga ako sa papag, mas lalong palapit ng palapit ang amoy. Sa sobrang baho, hindi ko na napigilang bumangon at hanapin kung saan yun nagmumula. Binuksan ko ang ilaw at suminghot-singhot para malaman kung saan, pero napadpad ako sa bintana na nakatapat sa likod ng bahay. Nakaramdam ako ng kaba, pero mas nanaig pa rin ng antok. Kaya gusto ko talagang maalis ang mabahong amoy na yon. Nilapitan ko ang bintana at nang bubuksan ko na sana yon, mas naunang bumukas ang pinto. Apo, anong ginagawa mo? Ang sabi mo matutulog ka na. Matutulog na nga ho sana ako Kaya lang minaamoy po akong sobrang baho. Ay, ganun ba? Aba, oo nga Ang mabuti pa, isabit mo muna itong isang bawang at asin dyan sa may bintana. Ha? Ano naman pong kinalaman yan sa nangangamoy mabaho, Lola? Sisip-sipin niya ng amoy. Sige na, isabit mo na. Ganun? Oo nga po, no. Medyo nawala nga yung amoy. Oo, diba? Pantaboy talaga ng mababahong nilalang yan. Mabahong amoy. Mabahong nilalang po? Baka nga may patay na daga dyan sa likod ng bintana Kukunin ko po sana. Naku, wala yan. Hayaan mo na. Ako nang titingin sa labas. Huwag mong buksan ang bintana ha. At baka mas lalong pumasok yung amoy sige ho. Tama nga naman at baka umalingasaw pa po lalo dito. Nawirdohan talaga ako sa bawang at asin na ginawang pansipsip ng mabahong amoy. Pero sa kabilang banda, talagang nawala naman ang umaalingasaw na amoy sa kwarto ko. Pagkatapos noon, dire-diretso na akong nakatulog hanggang sa mapabalikwas ako ng bangon mula sa papag dahil tumilaok na ang manok at sumikat na pala ang araw. Tatay! Lola! Oh, anak! Bakit ka naman natataranta dyan? Bakit hindi niyo po ako ginising? Nagdire-diretso po tuloy yung tulog ko. Ano ka ba naman, Remy? Akala ko pa naman kung ano na. Syempre, hindi ka naman namin kailangang gisingin kaya hinayaan na kitang magpahinga. Kahit na po. Nakakahiya na puyat po kayo sa pagbabantay kay Tiyo pero ako natutulog lang ng mapayapa sa kwarto. Nako, huwag mo na ngang masyadong alalahanin yan. Ang mabuti pa maupo ka na at kumain na tayo ng almusal Masarap itong sinangag na may itlog at tuyo. Babawi na lang po ako ngayong gabi. Ano po kaya kung ikaw naman ang matulog ngayong gabi tapos ako naman ang magbabantay kay Tiyo? Ayos lang yon, anak. Ngayong umaga ako naman ang matutulog para mamayang gabi makapagbantay ako ulit. Si tatay talaga. Sige na nga ho. Hetong sinangag. Kailangan natin kumain ng maayos Pambawi sa puyat natin ng 2 araw. Meron pa tayong ilang gabing pagpupuyatan kaya kailangan nating maging malakas. Lola, bakit po wala si Ate Sheila? Nasa trabaho siya. 2 araw lang kasi ang pinayagan na makaka-absent siya kaya pumasok na siya ngayon. Alam mo naman na ilang araw na lang at undas na. Wala na ulit siyang pasok. Sa bagay. Pero ang aga niya pong pumasok. Hindi na po siya nag-almusal? Ay, ano ka ba? 9:00 na ng umaga, hoy. Ikaw itong huli na nagising. Bakit ngayon lang po kayo mag-aalmusal? Ang totoo niyan, anak. Pangalawang almusal na namin ito. Kaninang 4:00 ng umaga yung una Mabuti po pala na saktong nagising ako. Almusal niyo na ulit. Di makakasabay na po ako ngayon. Eto. Kumain ka na, apo ko. Ako na magsasandok para sa'yo, ha? Lola, huwag na po. Kaya ko na po yan. Walang problema, ano ka ba? Hindi ko magagawa to araw-araw kaya hayaan mo ng lola mo, ha? Sige po. Kayo pong bahala. Kung saan po kayo liligaya, Lola. Ay, siya nga pala, apo.
Nawala na ba yung mabahong amoy sa kwarto mo kagabi? Opo. Ang galing nga po ng bawang at asin na pinasabit niyo sa bintana. Gumana ka agad pagkalagay ko pa lang po. Mabuti naman. Pinaalis ko na rin kasi yung mabahong amoy. Pinaalis niyo po? Inalis ko kako, hindi pinalis. Ano ba yan, Ronnie? May pagkabingi na pala itong anak mo, ano? Ha? Tama naman pong pagkakarinig ko eh. Baka mali lang pong pagkakasabi niyo, Lola. Nay, ano pong amoy yun? Wala anak, may patay na dagalag sa likod ng kwarto ni Remy kagabi pero natanggal ko na kaya nawala na yung amoy. Halata ang pagdududa sa mukha ni Tatay Ronnie nang tanungin siya ni Lola Sitang. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit nagdududa siya. Pero imbis na pagtuunan ko yon ng pansin, mas inisip kong baka masyado lang akong nagdududa. Na baka masyado lang akong nagiging paranoid at sensitibo dahil sa puyat at pagod sa nagdaang gabi. Kinagabihan nagpatuloy ang lamay ni Tio Ricardo. Naroon pa rin ang parehong mga mukha na dumalaw sa kanya noong unang gabing naroon ako. Remy, nasaan ang tatay mo? Po, bakit niyo po natanong? Tatagayan sana namin siya ng lambanog. Simula nung unang gabi ng lamay, hindi pa namin siya nakakainuman eh. Pasensya na ho kayo Kuya Tikboy, pero hindi po kasi umiinom ng alak ang tatay ko eh. Ay ganon? Kahit siguro isa o dalawang tagay lang. Sige ho, tatanungin ko kung papayag siya mamaya pagbalik niya. Mukhang nagbanyo po eh. Ay, ayan na po si tatay. Hoy, paring Ronnie! Hoy, bakit pare? Tumagay ka na muna dito para kay paring Ricardo. Pasensya na. Kailangan ko kasi magbantay kay kuya. Hindi pwedeng iiwan siya ng matagal. Kung ganon, kami na lang ang lalapit dyan. Tara mga pare, lipat tayo ron sa tabi ni paring Ricardo. Ay, taka. Bakit kayo lalapit dito sa kabaong ng anak ko? Aling Sitang, gusto lang naman po namin makainuman si Ronnie kasi ilang araw na ho siya nagbabantay lang kay Ricardo. Siguradong malulungkot si Ricardo kung palagi nilang pagbabantay sa kanya ang inutupag nitong bunso niyang kapatid. Hindi pwede. Ano ba naman kayo? Irespeto niyo naman ang pamilya namin. Nay, wag na po kayong magalit. Sinong hindi magagalit? Napapansin ko kasi na talagang problemado siya na palagi kang nakabantay sa kabaong ni Ricardo. Gusto niyang paalisin ka dyan. Ano, Tikboy? Anong problema mo sa pagbabantay ni Ronnie? Wala ho, Aling Sitang. Kayo naman ho. Naaawa lang ho kasi ako sa kanya kasi magdamag lang siya nakaupo sa tabi ng kabaong. Sige ho, hindi ko na nga po kukulitin si Ronnie. Pasensya na ho kayo. Mabutit nagkakaintindihan tayo. Pakiramdam ko kasi may binabala ka sa anak ko eh. Bakla ka ba, ha? Aling Sitang naman. Nay, nakakahiya po. Sige na ho. Nanghingi na nga ng pasensya yung tao eh. Basta't kapag kinulit ka niyan ulit, magsumbong ka sa akin, ha? Remy, samahan mo na si Lola mo roon sa loob at baka bigla siyang atakihin ng high blood. Lola, tara na ho. Huwag na po kayo masyado ma-stress sa kanila. Lasing lang po yan, kaya ganyan. Ay nako, kakaiba talagang pakiramdam ko sa buwisit na lalaking yan eh. Baka ho, ganyan lang talaga siya. May pagka-Jollibee. Ano ka mo? May pagka-bida-bida ho. Hindi lang yun ang kakaibang nararamdaman ko sa lalaki yan. Ewan ko ba? Ano naman ho yung kakaibang nararamdaman nyo, La? Basta, ayaw kong masira ang lamay ng anak ko. Ilang araw na lang naman, titiisin ko na lang. Hindi naalis ang pagiging pabida ni Kuya Tikboy sa buong magdamag. Talagang pinainom niya pa rin si tatay ng lambanog. Pinupuntahan niya para patagayin, imbis na dalhin ang buong lamesa sa tabi ng tatay ko. At ang tatay ko naman, hindi na tumanggi at baka magalit na naman si Lola sa kanila. Nakabantay na lang ako sa kanila dahil baka magkaroon pa ng karagdagang gulo. Bandang 12:00 ng madaling araw, napansin kong may kakaiba sa mga ikinikilos ni Kuya Tikboy. Panay ang kamot niya sa leeg niya na parabang naiinis. Hanggang sa tumayo siya at tuluyan ng nagpaalam na uuwi na. Doon lang ako nakapagpahinga sa pagbabantay sa kanila. Buong gabi akong sumama kila tatay sa pagbabantay. Buong gabi kaming gising pero wala kaming naramdamang kakaiba hanggang sumapit ang 3:00 ng madaling araw at isang balita ang bumungad sa amin. Lola! Churoni! Lola! Ate Sheila, ano nangyari? Si Lola Sitang, nasan siya? Kakatulog lang po niya ate, bakit ba? Ano nangyari at natataranta ka?
Si tatay bigla siyang hinimatay. Ano? Teka, ano ba nangyari, ate? Hindi ko rin alam, Remy. Si Lola, nasa si Lola? Sheila, ano nangyari? Si tatay ho, bumagsak ho siya bigla sa sahig eh. Wala po siyang malay at may sugat ang ulo niya. Oh, Diyos ko. Tara, puntahan natin. Remy, tawagin mo tatay mo. Sabihin mong pumunta sa bahay nila Sheila. Sige ho, Lola. Mag-ingat po kayo sa paglalakad baka madulas po sa daan. Tatay! Tatay! Tatay Ronnie! Oh, Remy, bakit ka natataranta dyan? Ang tatay ho ni Ate Sheila hinimatay. Ano ka mo? Opo, pumunta daw po kayo sa bahay nila Ate Sheila para matulungan niyo si Lola. Baka ho kung ano nang nangyari sa kanya eh. Oh, siya sige. Ikaw na muna ang bahala rito sa tiyo mo. Wala hong problema, tay. Ako na pong bahala dito. Sige na ho. Bantayan mong maigi ang tiyo mo, ha? Eto, ilagay mo sa bulsa mo itong bawang at asin. Po? Pero, para sa naman po to? Basta't wag na wag mong aalisin sa katawan mo yan. Sige na, alis na ako. Nagtataka man, tinanggap ko pa rin na ang bawang at asin na binigay ni tatay. Nilagay ko yun sa bulsa ko at saka naupo sa bangko. Pero, dahil kinakabahan ako at hindi mapakali, tumayo din ako kaagad at nagpalakad-lakad ng pabalik-balik sa harap ng kabaong. Natatakot ako na baka biglang sumunod ang tatay ni Ate Sheila sa pagkamatay ni Tio Ricardo. Hindi ko alam kung paano namin kaakayanin ng sakit at pagluluksa kung sakali mang meron ulit mangyaring masama. Habang wala ako sa sariling nagpapabalik-balik sa harap ng kabaong, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Kasunod noon ay ang mabahong amoy ng nabubulok, tulad nung naamoy ko kagabi. Ilang saglit pa nagpatay-sindi ang mga ilaw at gumalaw ang mga upuan at lamesa na para bang lumindol. Nataranta ang mga nakikiramay, agad silang nagsigawan, napatakbo at ang iba ay napatago pa sa ilalim ng lamesa. Habang ako, inalala ko ang kabaong ni Tio Ricardo. Agad kong niyakap ang kabaong niya para hindi mahulog. Pero habang patuloy na lumalakas ang hangin at bumabaho ang paligid, may naramdaman akong malamig at malagkit at malamig na kamay na humawak sa mga braso ko. Hindi ko siya makita dahil nasa likod ko, pero pilit niya akong hinahatak palayo sa kabaong. Ano po ba? Bitiwan niyo nga ako! Kailangan ko protektahan si Tio Ricardo! Akin na siya. Umalis ka na. Gutom na ako. Mamaya ho, pakakainin ko ho kayo ng sopas. Hindi sopas ang gusto ko. Gusto ko ang tiyo mo. Ano ho? Sira ulo ho ba kayo? At dahil hindi ako bumibitiw kahit pilit niya akong hinahatak palayo, nagalit siya. Naramdaman kong unti-unting bumabaon ang mga kuko niya sa mga braso ko, kasunod ng paulit-ulit niyang sigaw na bitiwang ko na ang kabaong. Pero matibay ako. Hindi ko siya hinayaan. Hanggang sa maalala kong sinabi ni tatay tungkol sa bawang. Kahit hirap, itinulak ko siya palayo at dinukot ang bawang sa bulsa ko, saka siya hinarap. Nanlaki ang mga mata ko nang maidikit ko sa noon niya ang bawang. Nakakadiri ang mukha niyang naaagnas na. Ang kanyang buhok ay kulot na puti at ang mga mata niya ay pulang-pula. Nakabwisit talaga. Tatay! May aswang! Remy! Diyos ko! Ito na nga ba sinasabi ni nanay eh? Nang dumating si tatay, itinulak ako ng aswang at mabilis na naglaho. Kasunod ng paglalaho nito ay ang pagtigil ng lindol at ng malakas na hangin. Nawala rin ang mabahong amoy na umaalingasaw sa paligid kani-kanina lang. Sa panghihina, napaupo ako sa sahig kasunod ng paghagulgul ko. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Nakakatakot talaga. At habang umiiyak ako, agad namang lumapit sa akin si tatay at niyakap ako ng mahigpit. Anak! Diyos ko! Sugatan ka! Tatay! May aswang po talaga! Oo anak, aswang talaga yon. Isang balbal na nangunguha ng mga bangkay. Kaya todo bantay kami sa kabaong ni kuya dahil sa kanya. Nararamdaman na ng lola mo na may nakaantabay na balbal sa lamay ni kuya kaya hindi namin siya iniiwan. Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin? Dahil hindi namin akalain na mangyayari ito.
Inisip naming malalagpasan lang namin ang buong lamay na hindi nagagambala ng balbal pero mautak siya at gumawa talaga ng paraan. Teka po, yung tatay po ni Ate Sheila. Nako, huwag kang mag-alala anak, ayos na siya. Hinimatay siya sa gulat nang makita ang balbal sa bintana ng bahay nila. Salamat naman po kung ganun. Aray, ang sakit ho. Oh, may sugat ka, teka lang. Saglit lang at kukuha lang ako ng gamot para dyan. Tay, huwag niyo po ako iwan dito. Pero kailangan ng magamot yung mga sugat mo anak. Natatakot po kasi ako na baka biglang bumalik yung balbal. Hindi na babalik yun ngayong gabi. Pasikat na ang araw. Hindi na niya kayang mag-an yung balbal kapag sumapit ang umaga. Saglit lamang ako. Hindi natin pwedeng pabayaan yung mga sugat mo. Wala na akong nagawa nang tulungan ako ni tatay na maupo sa bangko. Nagpaalam siyang aalis sandali, pero sinigurong babalik din siya kaagad. Iyak lang ako ng iyak habang yakap ang mga braso ko at hinihintay na makabalik si tatay. Mabuti na lang at bumalik na rin si Lola Sitang na halata rin ang pag-aalala. Apo ko! Ay Diyos ko, ayos ka lang ba? Lola, may aswang po. May aswang na mutik nang kunin si Tio Ricardo. Sinasabi ko na nga ba? Nasaan ang tatay mo? Nasa loob po ng bahay. Kukuha daw po muna siya ng panggamot para sa mga sugat ko. Abat, talagang yung balbal na yan. Nawala lang ang atensyon ko sa tiyo mo. Nagawa na niyang sumalis eh. At sinaktan ka pa talaga. Ay nako, pero kasalanan ko rin ito eh. Pasensya ka na talaga apo ko ha. Dapat pala sinabi ko na sa'yo noong una pa lang na nararamdaman kong may kakaiba. Nangyari na po Lola Sitang eh. Huwag niyo na lang po sisihin ang sarili ninyo. Anak, nandito na ako. May dala na akong gamot para sa sugat mo. Nasaan na po yung gamot tay? Yung luyang dilaw lang naman po ang dala niyo. Ito nga ang gamot dyan. Kapag ang nakasugat ay aswang, luyang dilaw lang sapat na. Tumalikod ka, titignan ko ang mga sugat mo. Ito na po tay. Diyos ko, ang laki ng sugat mo apo. Nako, lintik lang talagang walang ganti sa balbal na yon. Mahuhuli ko rin siya. Nay, wag na po tayong gumante. At baka mas lalo pang maging komplikado. Ang mabuti pa ipalibing na natin si Kuya bukas na bukas din. O siya, sige. Kung yan ang sa tingin mong tama, wala na rin naman tayo magagawa dahil siguradong babalik-balikan siya ng balbal. Sandali lamang po, Nay. Mamaya na siguro natin pag-usapan ang tungkol sa plano natin para kay Kuya. Uunahin ko na muna itong mga sugat ni Remy. Remy, anak, tiisin mo lang muna ang mga sakit, ha? Opo tay. Ginamot na nga ni tatay ang sugat ko sa balikat na umabot hanggang sa likod. Sobrang hapdi talaga kahit marahan niya lang inilalapat ang luya sa sugat ko. Sa totoo lang, noong unay nagduda talaga ako kung gagaling ba ang sugat sa simpleng luyang dilaw lang. Pero nang makapagpahinga na ako at gumising kinabukasan, nabigla ako nang maramdamang tuyo na kaagad ang sugat. At hindi ko yun napansin kung hindi lang tinanong ni tatay habang abala kami sa pagliligpit ng mga lamesa at upuan na ginamit sa lamay. Anak, kamusta na pala ang mga sugat mo? Masakit pa ba? Hala? Oo nga po, tay. Hindi ko na po nararamdaman. Teka lang po. Hala? Wala na po yatang sugat. Paano po nangyari yun? Ganon talaga ang gamot sa sugat na ang may gawa ay aswang. Luyang dilaw lang ang katapat. Pero imposible po. Talagang wala nang natirang sugat eh. Hindi na po talaga masakit. Hindi na masakit pero may lamat pa rin yan. Kumbaga, naghilom pa lang. Pero nandyan pa rin ang sugat. Ganun po ba? Grabe, ang galing din po talaga ng luyang dilaw, no? Bukod po sa bawang at asin, dapat nagdadala din ng ganun. Oo nga, tama ka dyan, Remy. Teka lang po, tay. Paano nga po pala to? Hindi na po ba natin yayayain yung mga nakikiramay na ihatid si Tio sa magiging libingan niya? Anak, ganito kasi yun eh. Ang lola mo, unang araw pa lang ng lamay, alam na niyang isa sa mga bisita ni Kuya ay isang balbal. Kaya lang dahil mahina na ang kakayahan ni nanay, nahihirapan na siyang alamin kung sino sa kanila. Magaling din kasing magpanggap ang mga balbal eh.
Ibig niyo pong sabihin, hindi na natin sila iimbitahan? Tayong buong pamilya na lang? Oo, ganun na nga. Huwag na lang din nating ipaalam sa kahit na sino bukod sa mga kamag-anak natin para siguradong walang balbal na makikisali sa atin. Paano kung magpunta sila dito mamayang gabi? Di, sorpresa na lang. Paano po kung may iba pang mabiktima yung balbal? Anak, huwag na nating masyadong intindihin. Ang importante, mailibing ng maayos ang tiyo mo. Huwag mo lang masyadong intindihin yung ibang tao. Pero bakit naman po? Hindi lang dapat sarili natin ang inililigtas natin, dapat balaan din natin yung iba. Kasi anak, hindi naman pwede. Ronnie! Remy! Nandito na po yung karo ng patay. Lalabas na raw ho sila Tio Kulot at Tio Jimmy para tumulong sa pagbubuhat ng kabaong ni Tio Ricardo. Ganun ba? O sige, tapusin ko lang tong pagbubuhat ng mga upuan. Anak, kaya mo na bang tapusin itong pagkalas ng mga tent? Naku, mabigat po yan, Tay. Tutulungan na lang kita, Remy. Sige po, ate. O sige iwanan ko na kayong dalawa dyan. Pagkatapos nyo, magbihis na para makalis na agad papuntang sementeryo bago pa tayo abutan ng dilim. Sige ho, Tay. Kaya lang, Remy, tingnan mo, medyo makulimlim ano. Kaya nga po, ate, sana naman hindi tayo abutan ng ulan. Palapit pa naman na ang undas. Maraming dadalawing patay tapos ganitong panahon, makulimlim. Naku, oo nga pala no. Nawala si isip ko na 2 araw na lang undas na. Ay, hindi magandang pakiramdam ko, Remy. Parang may pahiwatig na yung nangyari kagabi. Pakiramdam ko hindi tayo titigilan ng balbal eh. Kaya ikaw mag-iingat ka. Magpaon tayo ng bawang at asin. Sa labis na kaba na baka may mangyari ulit sa magiging libing ni Tio Ricardo, naging handa kaming lahat. Nagdala kami ng mga pangontra sa aswang tulad ng habilin sa amin ni Lola. Pagdating sa sementeryo, medyo maraming tao. Bagay na ipinagpasalamat namin dahil baka naman mahiyang sumalakay ang aswang sa ganito karaming tao. Sa kabila ng kaba at takot, bago isara ang libingan ni Tio ay nagbigay muna ng mensahe ang mga kapatid at pinsan niya, lalong-lalo na si Lola. Anak ko, pasensya ka na at hindi ka namin nabigyan ng mahaba-habang lamay. Sigurado naman akong alam mo ang nangyari kagabi. Mahal na mahal kita, anak ko. Ihalik mo na lang ako sa tatay mo, ha? Magkikita rin tayo. Kapag dumating ang araw para sa akin, hintayin mo ako at yayakapin kita. Bagay na hindi ko madalas nagawa sa iyo nitong huling mga araw na magkakasama tayong dalawa. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung paanong umiyak si Lola Sitang. Matatag siya palagi, kaya kahit kailan ay hindi namin siya nakitang nagkaganyan. Sa wakas ay nakita ko rin ang tunay niyang nararamdaman, bagay na talagang nagpaluha rin sa aming lahat. Pero habang nagiiyakan kami, biglang kumulog ng malakas. Kaya nagmamadali ang sepulturero sa pagsara sa libingan, lalo na nang bumuhos na ng matindi ang ulan. Hala, Tay! Paano kaya yan? Mababasahin ka ba ang ni Tio Ricardo? Kaya nga ang lakas ng ulan. Sandali nga, tutulong na ako sa pagbabalik ng binungkal na lupa. Sige ho, Tay. Apo, hindi magandang pakiramdam ko. Ayokong iwan ang tiyo mo rito. Pero Lola, ang lakas na po ng ulan. Magkakasakit po kayo pag nagpaulan po kayo dito. Pero paano si Ricardo? Ayokong iwan siya. Lola, kung nabubuhay pa po si Tio Ricardo, ano pong mararamdaman niya na magpapaiwan po kayo dito? Kayo na ho ang paulit-ulit na nagsasabing hindi magugustuhan ni Tio Ricardo ang pag-iyak at pagluluksa ni tatay, pero kayo rin naman po pala. Kasi, magkaiba naman yun. Alam mong nangyari kagabi, Remy. Alam ko po, pero mas kailangan ka po naming protektahan kasi buhay ka pa, Lola. Hindi naman ho siguro mahuhukay ng balbal ang ganyang kalalim na lupa, di ba po? Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha ni Lola Sitang. Imbis na sagutin ako, taimtim niya lang na pinanood ang nagmamadaling pagtabo nila tatay sa hukay kung saan nakalibing si Tio Ricardo. Kinabahan ako noon. Alam ko na may ibang tumatakbo sa utak ni Lola Sitang, kaya naman nagpa siya kung huwag siyang hayaang mapag-isa. Nang matapos tabunan ang libingan ni Tio Ricardo, tuluyan na kaming umalis sa sementeryo. Pero hindi katulad ng inasahan ko,
na may darating na makikiramay. Walang dumating. Baka dahil maulan kaya hindi na sila pumunta rito. Hindi po kayo dahil sa nangyari kagabi, Tay? Imposibleng dahil sa nangyari kagabi. Ang akala lang ng mga tao ay lumindol pero hindi nila alam na may dumalaw na balbal. Ibig niyo pong sabihin, ako lang ang nakakita ng balbal kagabi? Mabilis kumilos ang mga balbal, anak. Hindi sila basta-basta nakikita ng mga tao at yun nga ang isa sa mga lakas nila. Ay, mabuti na rin at wala nang dumating. Siguro naman nakita na rin nila ang karo ng patay. Imposibleng hindi. Bahala na silang makita o ano paman. Basta't wala tayong babanggitin kahit na ano hanggat walang nagtatanong dahil kailangan nating mag-ingat mula sa balbal. O siya, ang mabuti pa pumasok na kayo sa loob. Tay, nag-aalala po pala ako kay Lola kasi kanina ayaw niyang umalis sa sementeryo. Kakaiba daw yung kutob niya. Nako, di bale, babantayan natin ang kilos ng lola mo. Ayos lang naman po siguro kung matutulog ako sa kwarto niya ngayong gabi, no? Papayag kaya siya? Mas mabuti kung tayong dalawa ang matulog kasama niya. Magandang ideya po yan, Tay. Kinakabahan po talaga ako sa mga kinikilos niya. Kayong magama, ako yata ang pinag-uusapan niyo, ano? Lola, matutulog po kami sa tabi niyo ngayong gabi, ha? Ano ka mo? Ay nako, hindi ako sanay na may katabing matulog. Ayoko. Nay, uuwi na po kami sa linggo. Baka sa susunod na taon pa kami makabalik dito. Pagbigyan niyo na ho kami. Ay nako, maliit ang higaan ko. Saan naman kayo matutulog? Kayo po ni Remy sa kwarto, tapos ako naman po sa sahig. Ayoko sa malikot matulog, ha? Lola, hindi po ako malikot matulog, no? Kayo talagang magama. Nagsama pa talaga kayo. O siya, sige. Matulog na kayo sa tabi ko kung gusto nyo. Basta, ha? Magdala kayo ng sarili nyong unan at ayokong makaamoy ng ibang laway sa unan ko. Ang arte niyo naman po, Lola. Jesus! Ang baho kaya ng laway mo, no? Lola naman, nilaglog niyo na naman po ako eh. Ang dami pang mga kondisyon ni Lola Sitang para lang matulog kami sa kwarto niya. Pero sa huli, hindi niya pa rin kami napigilan. Matapos naming kumain ng hapunan, nagpababalang kami ng kinain sa pamamagitan ng paglilinis ng bahay. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa kwarto ni Lola para matulog. Kita mo na, masikip nga talaga. Paano kung malaglag ka dyan? Di sa pulang tatay mo sa baba. Ayos lang po yan, La. Tatalbog lang naman po ako sa tiyan ni tatay kapag nahulog ako. Tapos babalik din ako dito sa may papag. Diyos ko, Remy, loka-loka ka rin talaga, ano? Di ko naisip yun, ah. Laki nga naman talaga ng tiyan ng tatay mo. Pwede kang tumalbog. Nagkasundo ba ho talaga kayo para pagtawanan ng tiyan ko, no? Kapag ako talaga pumayat, sige. Ay naku, Tay, kailan pa po? Palagi nyo nga pong pinoproblema yung tiyan nyo pero hindi nyo naman sinusolusyonan. Ay, masarap kasing kumain. Di ba, Ronnie? Bah, magpapapait na talaga ako at makikita nyo kung paano ako magkakaroon ng abs. Aba, Anong abs? Baka tabs. Lola, ang galing nyo rin po palang bumanat, ha? Ay, syempre, ano akala nyo? Kayo lang ang magaling. Pero, Ronnie, seryoso ito, ha? Kailangan mo na talaga magpapayat at hindi magandang mataba na malaki ang tiyan sa edad mo. Mag-ehersisyo ka naman, tapos umiwas ka sa matatabang pagkain. Kailangan pahabain mo pang buhay mo para naman maabutan mo pang apo mo kay Remy. Lola, apo po agad. Wala pa nga po akong asawa eh. Wala naman ako sinabi ngayon. Mga 20 taon mula ngayon. 20 plus 20? Lola naman eh. 40 na ho ako noon. Ay, ilang taon ka na ba? Akala ko 15 anyos ka lang. Lola, 20 na ho ako. Pero lang apo ko. Para kasi sa akin, habang buhay kang bata. Nako, magsitulog na nga tayo. Di ko gustong tanghali na ako nagigising eh. Sige ho, Lola. Payaka po ako ah. Lola, yayaka po ako sa inyo. Huwag po kayo magagalit ah. Lola. anak, tulog na si nanay. Ang bilis naman po niya makatulog. Ganyan talaga ang lola mo simula pa noon. Madaling makatulog. Pero madali rin niyang magising kaya huwag ka nang maingay. Matulog ka na dyan. Sige po, Tay. Good night po.
Sige na. Good night din, anak. Buong akala talaga namin ni tatay magiging maayos na si Lola Sitang dahil nga nakikipagbiroan pa siya sa amin bago matulog. Pero sa kalagitnaan ng gabi kung kailan madalas akong naiihi dahil nakaugalian kong uminom ng tubig bago matulog, nagising ako. Kakamot-kamot sa ulong bumangon ako sa higaan tsaka dumiretso palabas ng banyo. Muntik ko pang maapakan si tatay, mabuti na lang at nakahakbang agad ako. Nakainom na ako't lahat ng tubig, saka ko lang napansin na parang may mali. Pinag-isipan ko pa kung ano nga ba yung mali hanggang sa makabalik ako sa kwarto ni Lola. Doon ko lang napagtanto kung ano yung mali. Wala si Lola sa higaan. Hindi na muna ako nataranta. Sinubukan ko na muna siyang hanapin sa buong bahay, pero wala talaga siya. Hanggang sa maalala ko yung sinabi niya kanina bago kami umalis sa sementeryo. Doon lang ako nagpasyang gisingin na si tatay. Tatay, gumising po kayo. Bakit? Si Lola Sitang po nawawala. Sa tingin ko po, bumalik siya sa may sementeryo. Ano? Teka, baka nasa banyo lang. Wala po. Hinalugog ko na yung buong bahay pero wala po talaga siya. Bilis na, tara na po. Diyos ko, anong oras na? Bakit naman siya pupunta sa sementeryo? Kanina po kasi, may kakaiba daw siyang nararamdaman eh. Baka iniisip niya pa rin yung balbal. Oo nga. O siya, sige. Hanapin na muna natin siya sa bahay ng mga kamag-anak natin. Kapag hindi natin nahanap, dumiretso tayo sa sementeryo. Tay, mas mabuti pong dumiretso na tayo sa sementeryo at baka nandun na pala siya. Paano kung napahamak na si Lola? Hindi pa tayo nakakarating doon? Oo nga, no? O sige, ang mabuti pa, magdala tayo ng mga pangontra at panglaban sa aswang. Ano-ano po bang dapat dalhin bukod sa bawang at asin? Magdala ka ng itak o kahit na anong matalim na bagay. Ako nang bahala sa iba. Nagmamadaling naghagilap ako ng pwedeng dalhin pero ang hirap humanap. Tanging bawang at asin lang ang nakuha ko hanggang sa makita ko ang mga kutsilyo ni Lola na nakabalot sa isang lagayang gawa sa balat. Dinampot ko yon at saka dumiretso sa kwarto para kumuha ng bag kung saan ko ilalagay ang lahat. Pagkatapos, lumabas na ako sa bahay at naabutan si tatay na may hawak na karton. Nakakuha ka na ba? Opo tay, kaso lang mga kutsilyo lang ang nakuha ko. Pwede na yan. Tara na. Teka lang po tay, bakit may dala po kayong karton? Anong laman yan? Tandang na manok. Bakit naman po kayo magdadala ng tandang na manok? Ano magagawa niyan? Basta, malalaman mo rin kapag naroon na tayo. Tara na, bilisan na natin. Maglalakad lang ho ba tayo? Ano pa ba? Wala nang sasakyan ng ganitong oras. Medyo malapit lang naman ang sementeryo mula sa lugar namin. Kung may sasakyan, aabutin lang ng mga 10 minuto. Pero dahil naglakad lang kami, inaabot kami ng higit 20 minuto. Sa totoo lang, pagod na kami pagkarating namin sa sementeryo. Kaya lang, papalapit pa lang kami sa puntod ni Tio, napansin na naming walang tao. Tatay, mukhang wala si Lola Sitang. Nako, sabi ko naman sa iyo dapat hinanap na muna natin siya sa bahay ng mga kamag-anak natin. Baka nga naroon siya sa bahay nila Sheila Ay, hayaan niyo na po tay. Ang importante, nalaman nating wala siya dito. Ganun na nga. Teka, nakikita mo ba yung lumalapit sa puntod ng tiyo mo? Oo nga po no, lapitan po natin. Teka. Huwag ka na munang lumapit at baka hindi tao yan. Hindi po ba si Lola? Mukha bang ganyan katuwid ang paglalakad niya? Remy, hindi nga yan ang lola mo. Yan ang balbal. Ano pa pong hinihintay natin? Patayin na natin yan! Teka lang anak, ilalabas ko na muna itong secret weapon ko. Ano po ba talagang gagawin ng tandang na manok ninyo? Ito ang magtataboy sa balbal. Ano ho? Pero bakit naman natin itataboy? Hindi na nakasagot si tatay nang buksan na niya ang kahon at inilabas ang tandang. Pagkalabas nito, agad itong tumilaok na umalingaw-ngaw sa buong sementeryo. Tila na alarma yung aswang. Natigilan ito sa akmang gagawin niya saka inilibot ang tingin sa paligid. At dahil sa patuloy na pagtilaok ng tandang, bigla na lang naglaho ang aswang. Tatay! Nakatago
Tumakas na po! Yun na nga, dapat itaboy natin yung balbal na yan. Ano po? Ibig niyo pong sabihin, hindi natin siya papatayin, itataboy lang? Hindi natin kayang patayin ng balbal. Malakas na uri ng aswang yan. Tay, nakakainis po kayo. Oh, ano? Bakit? Bakit ka naman naiinis sa akin? Nakakainis po kayo dahil ang duwag nyo. Kung patuloy lang nating itataboy ang aswang, patuloy tayong kakabahan. Paano kung gumawa ng paraan yung balbal para may mamatay na tao at may makain siya? Aalis na tayo dito sa linggo. Hayaan ba nating maiwan si Lola dito nang may umaaligid na balbal? Remy, anak. Diyan na nga po kayo. Magsama po kayo ng tandang na manok ninyo. Remy, anak, sandali. Huwag ka naman ganyan. Ewan ko po sa inyo. Palagi na lang po kayong umiiwas sa problema eh. Anak, pakinggan mo muna ako. Remy, anak! Tinalikuran ko na si tatay at dire-diretsyong naglakad palabas sana ng sementeryo. Pero imbis na makalabas, ay natulala ako nang makita ko mismo sa harap ko ang balbal. Nanginig ang buo kong katawan lalo na nang nakakapangilabot ng umiti ito at mabilis na tinampal ang noo ko na naging dahilan para matumba ako at mahulog sa lupa. Ang sumunod na naramdaman ko ay ang pagbagsak ng ulo ko sa isang matigas na bagay at ang pagblangko ng lahat. Apo ko! Remy! Diyos ko! Babaging langit! Ronnie! Ang anak mo nagkakamalay na! Remy, anak! Tay, Anak, sa wakas nagising ka na. tay, ano pong nangyari? Huwag mo na munang isipin kung anong nangyari. Ang mahalaga ay ligtas ka na, anak. Yung balbal po ba nahuli nyo? Napatay nyo na po ba? Apo, ang pagpapagaling mo dapat ang unahin natin. May sugat ka sa likod ng ulo. Mabuti na nga lang at hindi ganun kalakas ang pagbagsak mo sa lupa kaya maliit na sugat lang ang nakuha mo. Pero Lola, yung aswang. Dapat po nating mapatay dahil siguradong mambibiktima siya ngayong undas. Apo, wag mo na nga munang intindihin yon. Mas mabuti magpahinga ka na lang muna. Kami na ang bahala sa balbal na yon. Lola, huwag niyo pong ipagsawalang bahala to. Alam ko naman, Apo. Basta, magpahinga ka na muna dyan, ha? Paulit-ulit kong ipinaalala kay Lola Sitang at Tatay Ronnie na kailangan nilang patayin ang balbal na aswang. Pero kahit na ganoon, pakiramdam ko hindi sila nakikinig. Undas na ngayong araw at paniguradong may mga bubuksang nicho o kaya naman mga bagong patay na ililibing pa lang. Kahit hindi ako eksperto tungkol sa mga aswang, malamang na mas malakas sila sa araw mismo ng mga kaluluwa. Buong araw kong paulit-ulit na sinabihan sina tatay hanggang sa sumapit ang gabi, pero nanatili silang tahimik. Tay, hindi niyo po ba dadalawin si Tio Ricardo ngayong gabi? Hindi na, anak. Maiintindihan niya naman siguro na mas mahalaga ka sa ngayon. Hindi kita pwedeng iwan. Sila Ate Sheila po, hindi po ba sila pupunta? Anak, alam mo kung ano ang nangyari kagabi. Kailangan natin mag-ingat. Iniwan na ako ng nanay mo kaya hindi ko nahahayaan pa na mawala ka sa akin. Iingatan kita sa abot ng makakaya ko. Ibig niyo pong sabihin wala talaga kayong pakialam sa ibang tao? Talagang hahayaan niyo lang po na mapahamak sila alang-alang sa kaligtasan natin? Oo, kung kinakailangan nyo nang gawin. Bukas na bukas din, uuwi na tayo sa Maynila. Habang ang lola mo, maiwan man siya rito, marunong naman siyang mag-ingat sa mga aswang. Alam ko na nag-aalala ka para sa iba, pero anak, lagi mong tatandaan na mas pahalagahan mo ang sarili mo kaysa sa ibang tao. Pagiging makasarili po yun. Mas mabuti nang maging makasarili kaysa mapahamak dahil sa pagliligtas ng ibang tao. Anak, hindi tayo bayani. Yung mga yan, kahit anong tulong pa ang gawin mo, hindi ka pasasalamatan kung hindi sila marunong magpasalamat. Hindi ko na sinagot pa si tatay. Sa totoo lang, tama rin naman talaga siya. Tama na dapat mahalin at alagaan muna natin ang sarili bago tayo magligtas ng iba. Pero nag-aalangan pa rin ako. Parang may mali talaga. Nang sumapit ang gabi, pinilit kong matulog. Pero paulit-ulit akong nagigising. Hanggang sa makarinig kami ng iyakan at sigawan mula sa labas. Agad akong napabangon mula sa higaan at binuksan ang bintana para makita kung anong nangyayari.
Nakita ko roon si tatay na may kausap na mag-asawa. Pareho silang umiiyak habang sa likod nila ay may iba pang mga taong nagiiyakan. Ilang sandali pa lumingon si tatay sa direksyon ko at nakita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. At yun na ang sandali na lumabas ako ng kwarto kahit na nahihilo pa mula sa pagkakabagsak kagabi. Tatay! Tatay, ano po nangyayari? Remy, bakit ka lumabas ng bahay? Bumalik ka sa loob! Pero tay, hindi po ako makatulog. Hindi ko kayang baliwalain ang mga nangyayari tulad ng gusto ninyo. Matigas talaga ang ulo mong bata ka. Pero wala naman akong magagawa kung talagang gusto mong makigulo. Ano nga po ba kasing nangyayari? Tama ka, Remy. Imbes na si Kuya Ricardo ang biktimahin ng balbal na aswang, may iba pang nabiktima. May mga kamamatay lang na dinala sa sementeryo ang kinuha ng balbal na aswang. Habang itong mag-asawang namatay ng anak, gusto sana nilang magpatulong sa pagbabantay sa lamay. Bakit sila dito pumunta? Di ba ang sabi ko sa'yo noon, may lahing albularya ang lola mo. Siya lang ang pwede nilang takbuhan ngayon. Pero nasa po si Lola? Yun na nga ang problema, anak. May dahilan kung bakit ayaw naming lumaban. Yun ay dahil marami na sa mahal namin sa buhay ang nawala dahil sa pagtulong ni nanay bilang isang albularya. Na para bang sa tuwing tumutulong siya, palaging ang kapalit ay ang buhay ng isa sa pamilya natin. Ang una ay si tatay at sumunod naman ay ang nanay mo. Hindi po kaya nagkataon lang? Yung pagkamatay ni Tio, kapalit din ba yun ng pagiging albularya ni Lola? Di ba hindi naman? Namatay po si Tio kahit na walang tinutulungan si Lola gamit ang kakayahan niya bilang albularya kaya ang lahat ng nangyayari siguradong nagkataon lang po. Pero Remy... Kaya niyo po bang tiisin yung mga taong nawalan ng mahal sa buhay? Nawala naman talaga ang mga taong yon. Katawang lupa na lang ng taong mahal nila sa buhay ang kinuha ng balbal. Kaya bakit gusto mo pang tulungan sila? Lola, naririnig niyo po bang sarili ninyo? Paano kung si Tio Ricardo ang kinuha ng balbal? Ganyan pa rin po bang masasabi ninyo? Paano kung kapalit naman itong pagtulong ko ay buhay mo o ng tatay mo? Mabuti sana kung ako na lang ang mamamatay eh. Kung ayaw niyo pong tumulong, ako na lang pong gagawa. Ano ka mo? Remy, ano sinasabi mo? Ako pong tutulong sa kanila. Hindi. Teka lang, Remy. Hindi mo pwedeng gawin yan. Wala kang alam sa paghuli ng aswang. Kung gusto ko po, may paraan. Remy, tumigil ka! Hindi ako nagpapigil sa kabila ng pangungulit sa akin ni Lola Sitang. Pilit niyang sinasabihan si tatay na pigilan ako. Pero maging siya ay hindi rin ako mapigilan. Agad akong kumuha ng lagari para sa pinaplano kong gawin. Pagkatapos ay dire-diretso kong lumabas patungo sa likod bahay kung saan may puno ng saging. Anak, sige, tutulong na ako gaya ng gusto mo. Pero ano ba talagang balak mong gawin? Kailangan po natin gumawa ng pain para sa balbal na aswang. Kung magbabantay lang po tayo sa lamay, siguradong hindi ka agad lalapit ang balbal. Anong gagawin mo sa puno ng saging? Ipapalit ko po sa bangkay. Hindi makapaniwala si Tatay Ronnie sa plano ko. Pero yun lang ang natatanging paraan para mapatay ang balbal. Pagkatapos lagariin ang puno ng saging, ipinuslit namin yon papasok sa bahay ng mag-asawang humingi ng tulong sa amin kanina. Umaga na nang dumating ang kabaong at isinaayos ang lamay kaya may oras pa kaming makapaghanda. Kinausap namin sila na kapag malapit ng sumapit ang gabi ay papalitan namin ng bangkay ang anak nila ng puno ng saging. Habang ang totoong bangkay ay ilalagay na muna namin sa kwarto niya at lalagyan ng maraming pangontra tulad ng bawang at asin, pati na rin ng isang anting-anting. Walang pag-aalinlangan namang pumayag ang mag-asawa para na rin sa kaligtasan ng yumao nilang anak. Sigurado ba talaga kayong mag-ama? Sigurado na ho talaga, Nay. Wala nang atrasan lalo na't nandito na tayong lahat. Nailipat na ang bangkay ng bata sa kwarto niya. Ay nako, hindi ko talaga gusto ito, Ronnie. Pero kung sa tingin ninyo na ito na ang tama, o siya, susuportahan ko na kayong dalawa. Sana lang ay tama ka nga, Remy, na walang koneksyon sa pagiging albularya ko ang pagkamatay ng asawa at manugang ko. Biyaya ho ng Diyos ang kakayahan ninyo, Lola. Kaya naniniwala po ako na hindi po yun konektado. Ang mabuti pa, ako nang magbabantay sa bangkay.
Kayong mag-ama, magtago kayo sa mga taong makikiramay. Magpanggap kayo dahil siguradong kilala kayo ng aswang. Sino po kaya talaga yung aswang ano? May ideya ako, pero ayoko maghinala lang ng walang pruweba. Saka ako palang paniniwalaan kapag nakita ko na mismo ng mga mata ko. Kung ayos lang po, pwede po bang sabihin niyo sa akin kung sino? Baka po kasi tama kayo. Kung sasabihin ko sa iyo kung sino yon, siya lang ang pagtutuunan mo ng pansin. Mas mabuting wala kang ideya para ikaw mismo ang humanap sa kanya. Nang dumating na ang mga bisita, agad akong lumabas ng bahay kasama si tatay. Imbis na magpanggap tulad ng turo ni Lola, minabuti na lang namin na maupo sa parte kung saan bihira lang napapansin ng mga tao. Unti-unting napuno ang lamay hanggang sa may pamilyar na mukha ang biglang dumating. Tay, di ba katrabaho po yun ni Tio Ricardo? Yun o, si Kuya Tikboy? Oo nga, bakit mo natanong? Bakit ho nandito siya? Kaano-ano naman niya yung batang namatay? Yan ang hindi ko alam. Hindi ko rin inasahan na pupunta siya rito. Hindi po kaya sa yung balbal? Paano mo naman nasabi yan? Naisip ko lang po, nung ginaganap yung lamay ni Tio Ricardo, panay ang pangungulit niya sa'yo tungkol sa pagbabantay mo sa kabaong, di ba? Na para bang gusto niyang umalis ka doon para masalakay na niya yung bangkay ni Tio. Hindi ako sigurado, anak. Pwede rin naman kasing nagkataon lang. Yung 12:00 ng hating gabi, bigla na lang siya nagpaalam na aalis tapos ilang oras lang ang nakalipas. Bigla nang hinimatay yung tatay ni Ate Sheila tapos sumugod na rin yung balbal sa lamay. Posible kayang aksidente lang yun? Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Kasi po, ngayon ko lang din po napag-connect-connecta, tay. Totoo nga na pwedeng siya. Pero maliit pa rin ang tsansa dahil hindi naman porke bigla siyang umalis sa lamay, siya na kaagad ang nanakot sa tiyo mo. Baka kasi nalasing na siya kaya siya umuwi agad. Pero alam mo po ba, tay? Kakaiba talaga yung inis ko sa kanya. Masyado po kasi siyang pabida. Kahit sino naman talaga maiinis. Kaya nga po. Tay, tingnan niyo po. Nagpaalam na po siyang aalis. 12:00 na po. Sakto. Tingnan niyo po tong relo ko. Oo nga no. Teka, ang mabuti pa dumito ka na muna at susundan ko siya. Sigurado po ba kayo? Kung kailangan niyo po ng kasama, sasamahan ko po kayo. Hindi, mas mabuting nandito ka para may magbabantay. Baka nagkamali lang tayo sa hinala. Pero po, tay. Huwag kang mag-alala, magiging ayos lang ako. Kahit kabado, pinabayaan ko na si tatay na umalis para sundan si Kuya Tikboy. Habang ako ay naiwan na naghihintay lang sa kanya. Ilang minuto rin akong naghintay hanggang sa bigla na lang nagpatay-sindi ang mga ilaw. Sa pagkakataong yon, tumayo na ako. Alam kong ito ang unang senyales na papalapit na ang balbal, lalo na nang umalingasaw na ang nakasusulasok na amoy nito. Babalaan ko na sana ang mga taong naroon, kaya lang... Mga kasama, nahuli ko na ang aswang na nambibiktima ng mga patay. Tatay! Ito na siya, si Tikboy. Hindi akong aswang. Bitawan mo ako. Makinig ka sa akin, pakiusap. Anong hindi? Kitang-kita ko kung paano ka nagpalit ng anyo kanina. Namamalikmata ka lang. Kung ganon, ipapakita namin ang ebidensya na ikaw nga talaga. O sige, bilisan nyo para lumabas na ang katotohanan. Kung ganon, ako nang maglalantad sa'yo. Agad na patingin sa direksyon ko ang mga taong naroon, habang ako naman ay naglakad na papalapit sa kanila. Walang pag-aalinlangang sinabuyan ko ng asin si Kuya Tikboy, pero imbis na masunog ito, nabigla kaming lahat ng sa isang kisap mata ay nag-iba ang itsura niya. Ang kaninang si Kuya Tikboy ay naging si Lola Sitang. Sa labis na takot nagtakbuhan ang mga nakikiramay habang ako ay hindi makapaniwala. Si Tikboy, ang balbal na aswang. Pero nagkamali ako sa kanya. Hindi lang siya basta-bastang balbal. Isa rin siyang kalahating hunyango. Kung ganon, nasaan na si Tikboy? Nasa loob ng bahay. Kasunod ng sinabing yun ni Lola Sitang ay ang biglaang pagsigaw ng mag-asawa mula sa loob ng bahay nila. Nagkatinginan kami ni tatay bago tuluyang napatakbo papasok. Pagkarating sa loob, nakaantabay na ang balbal sa harap ng pinto ng kwarto, pero dahil sa mga pangontrang nakalagay doon, hindi siya makapasok.
Nang makita kami ng aswang, agad niyang dinakma ang nanay ng balak niyang biktimahin. Buksan niyo ang pinto at alisin niyo ang mga pangontrang inilagay niyong nakalagay dyan. Kung ayaw niyong patayin kong babaeng to. Ganyan ka na ba kagutom, Tikboy? Hagdami mo nang nakain, hindi pa rin ba sapat? Hindi sasapat sa akin ang ilang bangkay lang, Sitang. Ilang buwan bago ako makakain ulit ng bangkay. At ikaw na bata ka. Ikaw, Remy. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang diskarte ko sa pagpatay sa lola niyong hadlang sa mga plano ko. Ako? Papatayin mo? Patawa ka, Tikboy. Napatay ko na nga ang anak mo. Ikaw pa kaya? Anong sinasabi mo? Pinatay ko ang kapatid mo, paring Ronnie. Pinatay ko siya para makain at maisunod ko ang nanay mo. Walang iyakang balbal ka. Sige, subukan mong lumapit sa akin at talagang sisirit ang dugo nitong pinapangalagaan nyo. Aray ko! Ay. Habang nag-uusap-usap silang lahat, sinamantala ko yon para makalapit sa aswang. Nang 1 metro na lang ang layo ko sa kanya, agad ko siyang sinabuyan ng asin na naging dahilan para mapabitiw siya sa hawak niyang biktima. Nagmamadaling itinula ko yung nanay, pero ang kapalit naman nun ay ang paghablot sa akin ng balbal. Galit na inangat niya ang kamay niya, balak na sanang sugatan ako gamit ang matalim niyang mga kuko. Pero hindi na nangyari nang muli siyang sabuyan ng asin ni tatay. Wala ka nang mapapatay sa pamilya namin. Nagkamali ka ng kinalaban. Anong laban nyo sa isang makapangyarihang aswang na gaya ko? Wala! Akala mo lang wala, pero meron! Sa isang iglap ay inilabas ni Lola Sitang ang isang buntot pagi. Inangat niya yon at inihampas sa sahig na agad nagpanginig sa balbal. Kita ang takot sa mga mata niya pero hindi siya nagpatinag. Agad siyang hinampas ni Lola Sitang gamit ang buntot pagi pero dahil sa bilis ng balbal ay hindi niya ito natamaan. Muling sinubukan ni Lola na atakihin ang balbal pero hindi pa rin niya kinaya. Hanggang sa nagkaroon ako ng ideya. Binuksan ko ang pinto ng kwarto kung saan nakalagay ang bangkay at tulad nga ng inaasahan ko, agad siyang naakit at pumasok sa loob. Lola Sitang, akin na po yung buntot pagi. Eto, saluhin mo po. Pagkasalo ko sa buntot pagi, hinampas ko agad sa balbal. Pumulupot yon sa katawan niya kasunod ng pag-usok ng balat niyang kinapitan nito. Alisin niyo to! Ano kami, tanga? Lola Sitang, patayin na po natin ang aswang na yan. Hindi niyo ako mapapatay! Sa pilitan niyang inalis ang buntot pagi kaya nalapnos ang kanyang balat sa kamay. Pero dahil sa tindi ng pagnanasa niyang makaalis mula sa pagkakapulupot ng buntot pagi sa kanya, nagawa niyang makatakas. Agad siyang lumapit sa bangkay at sinubukan itong hawakan. Ganon siya kagutom at kasabik na makain ito. Sa wakas, makakakain na ulit ako! Lola, kailangan na po natin siyang pigilan. Hindi, Remy. Pabayaan mo na siya. Masyado siyang malakas para labanan pa natin. Pero Lola, kukunin na niya ang bangkay. Mayabang na dinampot ng balbal ang bangkay na nasa ibabaw ng higaan pagkatapos ay mabilis na naglaho. Natulala ako sa nangyari. Saglit na natahimik ang paligid. Walang nagsasalita hanggang sa marahas na napabuntong hininga si Lola. Ay, salamat naman at tapos na ang lahat. Lola, paano nangyaring tapos na? Pinatakas niyo nga lang yung balbal eh. Dala niya pa yung bangkay. Hindi niya nadala ang bangkay. Lason ang nadala niya. Ano po? Teka, hindi ko po kayo maintindihan. Habang nasa labas kayo ng tatay mo, umisip ako ng iba pang paraan para kung sakaling sumablay yung pinaplano niyong mag-ama, magagawa pa rin nating hulihin yung balbal. Kung ganun po, ano po yung ginawa niyo? Kumuha pa ako ng isa pang puno ng saging. Nilagyan ko ng buhok ng bangkay. Tapos dinasalan ko para magmukhang wangi sa tamoy ng bangkay na hinahanap-hanap niya. Kung ganun, nasan po yung tunay na bangkay? Nariyan, sa ilalim ng papag. Ha? Talaga ho? Nasaan? Halos hindi ako makapaniwala nang si Lola Sitang mismo ang nag-angat ng sapin ng papag at nakita ko nga roon ang bangkay.
Agad na pumasok ang mga magulang nito at nilabas siya mula sa ilalim ng papag. Nagtanong pa ang mga ito kung pwede na bang ibalik sa kabaong ang bangkay, pero tumanggi muna si Lola dahil gusto niyang masigurong namatay na muna yung balbal bago ibalik sa kabaong yung bangkay. Lola, kanina pa ho tayo lakad ng lakad dito sa gubat. Sigurado po ba talaga kayo makikita natin dito yung balbal? Oh, naalala mo nung gabing inakala niyong pinuntahan ko si Ricardo sa puntod niya? Dito ako nagpunta nun. Nagising akong may naguudyok sa akin na pumunta sa lugar na ito. Dito sa gawing ito ng gubat, itinatago niya ang mga natitirang buto o parte ng bangkay na hindi na niya kayang kainin. Bakit ngayon niyo lang po sinabi? Dahil wala na nga sana akong balak tumulong sa pagpatay sa balbal na aswang. Pero siguro nga, nakatakda talagang ako ang tumapos sa balbal na yon. Teka lang, Hunay! Ayun na ho yata yung balbal! Ha? Saan? Ayun po! Mukhang nalaso na nga po talaga siya nang ginamit yung puno ng saging. Tayo na kung ganon. Dahil hanggat hindi ko nakikitang patay na siya, hindi ako mapapayapa. Wiset! Mga walang naloko nila ako. Oh, ano ngayon, Tikboy? Anong pakiramdam ng mamamatay na, ha? Hindi ako mamamatay. Hindi sa ganitong... Pero hindi na natapos ang sasabihin niya dahil agad na siyang bumagsak sa lupa. Kasunod ng pagbagsak niya ay ang pagbula ng kanyang bibig at ang panginginig ng kanyang katawan. At unti-unti, ang kadiliman ay binalot ng liwanag mula sa araw. Nang tumama ang sikat ng araw sa balbal, mabilis na umusok ang katawan nito hanggang sa tuluyan ng naging abo. Mula noong araw na yon, nagpasya kami ni tatay na manirahan na sa probinsya namin. Agad siyang nag-resign sa trabaho para mas mabantayan si Lola Sitang. Nang dahil kasi sa nangyari, nag-alala na si tatay na baka mapahamak si Lola kung wala siyang kasama. Minabuti ko na rin doon na magpatuloy ng pag-aaral. Hindi man sa kursong gusto ko, pero sa kursong makakatapos naman ako. Remy, apo! Bilisan mo maligo dyan at baka mahuli na ang tatay mo sa trabaho. Kailangan niya ring maligo, ano? Opo, Lola. Ito na nga po, Ko, itong batang to talaga, Sobrang bagal kong maligo. Hanggang sa kaloob-looban yata ng puwete sinasabon. Lola naman, ito na nga po, nakalabas na ako. Ikaw talaga. Hayaan nyo na po, Nay. Saglit lang naman po akong maligo kaya ayos lang. Hayaan nyo na tong si Remy at magkukuskus lang siya ng libag para pumuti naman. Sa pagkakaalam ko kasi, nililigawan na. Baka kailangan niya magpaganda. Tay, hindi po no. Bakit naman ako magpapaganda para sa kanya? Nako, Remy, huwag kang masyadong magpaganda para sa isang lalaki, ha? At saka, ano problema sa pagiging morena? Hoy, yan ang ganda ng Pinay. Huwag mo ikahiyang morena ka. Tsaka, liligawan ka ba kung hindi nagandahan sa'yo? Ay, ewan ko po sa inyo. Palagi nyo na lang po akong pinapagalitan kahit wala namang dapat kagalitan. Naligo lang po ako. O siya, sige, hindi na nga. Ikaw naman kasi tagal mong gumising, ang tagal mo ring maligo. Lahat na lang matagal sa'yo, para kang walang pagmamadali kahit na malelate ka na. Hindi ko naman po kasalanang mabagal ako, no? Samantalang ang tatay mo, kita mo, matatapos na yan kahit wala pang 5 minuto. Paano? Wisik-wisik lang naman pong ginagawa ni tatay. Di ko naman po kayang ganung ligo lang, no? Ay, sus Mariosep, o siya, magbihis ka na nga at baka abutin ka na naman ng siyam-siyam. Oh, hindi ka pa nakakapagbihis. Ang bagal mo naman. Hala, tapos ka na, tay? Paano mo nagagawa yun? Sabi ko sa'yo Hala, magbihis ka na. Karaniwang Lunes ng umaga noon nang sawayin ako ni Lola tungkol sa bagal ng pagligo ko. Nirereklamo niya na talaga ang bagal ko kung kumilos pero kakaiba kasi ang araw na yon. Nang matapos akong magbihes, dumiretso agad ako sa hapagkainan kung saan kumakain na silang dalawa at nagrereklamo na naman si Lola sa bagal kong magbihes. Sa kabagalan mo, matatapos ng tatay mo sa pagkain, kakain ka pa lang. Ito na nga po, susubukan ko na pong bilisan.
Magkaroon ka naman ng tamang disiplina sa pagpapabilis ng gawain mo, Remy. Hindi pwedeng palagi kang mabagal. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede kang babagal-bagal dyan. Oo na nga po. Hayaan mo na muna siya, Nay. Masyado nyo naman pong tinidisiplina si Remy. Kahit mabagal yan, ang importante, mabait at matalino. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mananatili rito kasama nyo. Eh di sana wala akong sinasaway ngayon. Sus, gusto nyo rin naman pong nandito kami eh. Lola Sitang! Lola Sitang, nandiyan po ba kayo? Lola! Ay nako, nakakakaba naman yang si Sheila. Pagbuksan mo na nga ng pinto, Remy. Sige, Lola. Panandali ang nabalot ng katahimikan ng paligid. Ate Sheila, ano nangyari? Natataranta ka na naman. May nangangailangan kasi ng tulong ni Lola eh. Eh sige po ate, pasok ka muna dito sa loob, nag-aalmusal kasi kami. Lola Sitang. Oh, Sheila, ano't naparito ka aga-aga? Lola, may aswang pong sumalakay sa kabilang baryo. Hinihingi po nilang tulong nyo. Ano ka mo? At bakit naman akong hinihinga ng tulong? Eh kasi po Lola, kumalat na hanggang sa kabilang baryo yung nangyaring paglaban nyo dun sa balbal na aswang. Ay, lintik! Sino nagpakalat? Eh, ayun pong mag-asawang tinulungan ninyo. Kaya kailangan nyo na pong tumulong sa kabilang baryo, La. Nako, ayaw ko nga. Ang sabihin mo, sumasakit ang tuhod ko. Hindi na kaya. Lola, maatin po ba na konsensya nyo na hindi sila tulungan? Eh, buwisit ka talagang bata ka. Ikaw na lang talagang nangungonsensya sa akin parati. Walang nagawa si Lola kundi ang tumulong kahit na sa totoo lang, ayaw na talaga niya. Unti-unti, nakita ni Lola Sitang ang dahilan kung bakit nabuhay pa siya hanggang 96 anyos. Tumulong kami ni tatay sa mga misyon niya o kaya naman sa panggagamot kapag may nangangailangan. Sa ngayon po Miss Ann, payapa na si Lola Sitang kasama ang lolo ko, pati na rin si Tio Ricardo. Siguro po, hanggang dito na lang po ang kwento namin. Sana po may napulot po kayong aral at sana ay nagustuhan ninyo. More power pa po sa inyong channel at maraming salamat. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Ann. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.